Nung time namin, since nasa 450 kami, no, plus another 600 points, nasa 1,000 plus po yung aming CRS points. Kaya, na-PR kami agad after naming manominate. Ganun siya kabilis, guys. No? Kaya, for me, ang Provincial Nominee Program is an instant pathway to PR. Ang sarap ng kape. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So napapansin ko lang guys, ang dami pa rin nagme-message sa atin at nagtatanong kung paano daw kami nakapunta dito sa Canada, ano daw yung ginamit namin na pathway para ma-PR kami. Mahirap pa rin daw bang pumunta dito sa Canada, no? So ano daw yung the best na pathway for us para ma-PR daw dito sa Canada, no? So actually guys, may mga videos na tayo niyan since last year, since nung na-PR kami, no. Shinare ko sa inyo guys yung mga nangyari sa amin kung paano kami na-PR dito sa Canada. Isa-summarize ko na lang sa inyo, pero i-share ko yung mga link ng mga videos na yun guys, kasi kailangan nyo ring maintindihan yung mga technicalities para guys mas ma-gauge nyo yung sarili nyo kung saang pathway kayo mas effective, no? Kasi yung mga process kailangan yung maintindihan. Halimbawa, ano yung express entry, di ba? Ano yung PNP, yan. So kailangan yung maintindihan yan guys. So share ko na lang sa inyo yung link and sana check nyo na lang, and kung may mga questions kayo guys, iping nyo lang ako sa Facebook or mag-comment lang kayo. So, and I will really try my best na sagutin yung mga tanong nyo. And disclaimer lang po guys, hindi po ako consultant, hindi po ako connected sa kahit ano agency, no? So, lahat ng sinishare ko po sa inyo is based lang on my research and based lang po sa aking pagkakaintindi. Okay? So, simulan natin guys nung 2018. So, nung 2018 guys, nag-start kami na mangarap na pumunta dito sa Canada, no? So meron ako nakilalang isang consultant kasi nga, at pinagkatiwalaan ko yun kasi yung kabatch ko nung high school nakaalis gamit yung agency na yun. Okay? So nakipag-usap ako sa kanila and then pinasok nila agad kami sa express entry. Of course, nung time na yun guys, hindi ko pa alam kung ano yung express entry, paano siya nag-work, di ba? Basta sa akin, may agency, bayad, ikaw na bahala. Parang ganun. Okay? So, pinasok kami sa express entry and that time, ang CRS na required, okay, is nasa 470 to 490. Sa mga hindi nakakaalam guys, ang express entry, yan po yung point system na ginagamit dito sa Canada para malaman ni Canada kung sino yung bibigyan niya ng opportunity and chance na ma-permanent resident dito sa Canada. And may minimum yan na score every draw, right? So, pag pumasok ka doon sa minimum score, possible ka na mabunot at mabigyan ng ITA or yung invitation to apply. Ayan. So, nung time na yun guys, ang score namin was 420 yata. So, bitin na bitin guys kasi nga ang minimum that time was 470 to 490. So, ang layo, di ba? So, ang sabi nung agent sa amin, kung kaya pa daw namin i-push pa. So, ang isang nakita namin is yung IELTS. So, nag-retake si Mrs. at pinerfect niya yung IELTS, guys. Tapos, meron ding background si Mrs. sa French. Nakakapagsalita siya ng French, nakakaintindi, pero hindi ganun ka-expert. Nag-exam din siya doon. So, nag-end kami, guys, ng mga 450 something. Ayan. So, bitin pa rin, no? So, dahil na exhaust na namin lahat guys, wala na kaming ibang means para itaas pa yung CRS. Natenga yun guys. Natenga yung express entry namin. Talagang naghihintay na lang kami at nagdadasal na bumaba yung CRS score. But unfortunately, hindi bumaba yung CRS points or yung required na minimum score. So, nasayang yung 2 taon and then hindi na ako nag-renew doon sa agency na yun kasi nga syempre hindi rin ganun kaganda yung naging experience ko sa kanila, no? So parang
pinabayaan na lang talaga kami doon, no? So, siyempre, sobrang down kami noon, hindi ko alam kung tutuloy ko pa ba, kung magre-renew pa ba ako, ganyan, no? So, one time, nanonood ako sa Facebook that time, no? At meron akong nakitang live na isa sa mga sinusubaybayan ko rin na mga vlogger sa Canada. Taga Nova Scotia siya, guys. And nakipag-collab siya sa isang bagong consultant sa bagong agency, no? So, naengganyo naman ako, 'di ba? Tapos nanood ako ng mga live nila, ng mga webinar nila, yung mga ganyan, at mas naintindihan ko kung ano yung process dito sa Canada. And then nagpa-schedule ako sa kanila ng 30 minutes na consultation. And then mas naintindihan ko kung ano yung mas pathway na bagay sa amin. So, na-profile kami na maayos at hindi kami sinalang agad sa Express Entry kasi as per the consultant, hindi nga daw kami uubra pa kasi mababa yung aming CRS score. So, masasayang lang kapag nag-lodge kami agad ng Express Entry. So, yan yung mga isa sa mga lesson learned namin na hindi porke pwede ka na mag-lodge, ipapasok mo na agad. Kasi nga, kapag mababa yung CRS mo at hindi umaabot sa minimum na score, matetenggalan talaga yung Express Entry profile nyo, guys. Okay? So, binigyan niya kami ng mga options, no? At ang maganda doon, guys, nilatag niya sa amin with cons and pros. So yung mga pathway na sinabi niya sa amin, sinabi rin niya, guys, kung ano yung mga negative, yung mga positive, ganyan, at hinayaan niya kaming mag-decide, no? So, at ang isang na-push sa amin doon is yung student visa, right? So, ang question ko lang, guys, sa student visa is, number 1, makakapag-aral ba yung mga anak ko? Right? So, check. Number 2 is, makakahanap ba ako ng trabaho? Or magkakaroon ba ako ng full-time na work permit? Check pa rin, no? So, bakit yun yung mga major na questions ko? Of course, guys, nag-aaral yung mga anak ko. Ayokong hihinto sila sa pag-aaral or magkakaproblema sila sa pag-aaral. That's number 1. That's the major priority sa amin that time. Number 2 is yung sa trabaho. Kasi, guys, nung nasa Philippines pa ako, ang daming tumatawag sa akin, guys, na taga Canada. Pero pag nalaman nila, guys, na nasa Pilipinas ako, hindi na sila ulit tumatawag ulit. Nawawalan ng interest, guys. Kasi, parang mas gusto ng mga employer sa Canada na nandun ka na sa Canada bago ka nila i-process para makakasave nga din naman yun ng time for them and less hassle yun. Alright? So, kape muna tayo. Okay. So, ganun nga nangyari, guys, no? So, that was 2020, right? So, nag-start kaming mag-process ng student visa. And that time, guys, tumagal ng 2 taon bago kami na-approve. Kasi, guys, pandemic yun, no? So, ang hirap magpa-schedule ng medical, kumuha ng mga requirements, ng mga papers, yung mga ganyan. Kasi nga, pandemic, no? And then, nung nakuha na namin, no? Dumating kami ng Canada April 2022. Ayan. So, pagdating namin, guys, hindi na kami tumigil, no? Umiikot lang kami sa aral, trabaho, bahay. Namamasyal kami konti pero hindi fully. Kasi nga, guys, parang ang hirap mag-enjoy, ang hirap mamasyal pag alam mo at the back of your mind is meron ka pang kailangang gawin, you know? So, alam mo na hindi mo pa nakukuha yung ultimate goal mo na permanent resident, di ba? So, talagang hindi kami tumigil, no? Ganun lang. Kaya, shoutout talaga sa misis ko, no? Napakasipag, talagang focus lang talaga, no? Expect nyo na yan, guys. So, sa mga pupunta dito, talagang hindi siya madali, no? Pero very rewarding kapag nakuha nyo na, right? So, ganun nga. So, ganun ang naging process. And, continuously, ang pakipag-usap namin sa consultant, we have multiple plans, pero ang major plans namin 2. Plan A is tatapusin ni Mrs. yung kanyang aral, kukuha siya ng PGWP,
at magtatrabaho at kukuha ng Canadian experience for 1 year, and then magla-lodge na kami ng express entry. Kasi guys, makakakuha yon ng another points na magbo-boost nung aming CRS. Yan. And plan B, gagawin yun in parallel with plan A, is that maghahanap ako ng trabaho, at hindi basta-basta trabaho guys. Trabaho na makakatulong sa akin para sa permanent residency namin. Maghahanap ako ng company na magi-sponsor sa akin para sa PNP. Yan, yung Provincial Nominee Program. Ano naman yung PNP guys? Ang PNP guys, yan yung magbibigay sa'yo ang province kung nasan ka ng nomination. No? At pag nominate ka nila, magkakaroon ka ng additional 600 CRS points. Just imagine 600 CRS points. Yan guys, instant PR yan for sure. Bakit? Kasi nga guys, yung minimum ngayon is nasa 500. Imagine may 600 points ka na kaagad, no? And then yung mga basic points na makukuha mo on your age, yung work experience, education, tapos kung meron ka pa ditong kamag-anak and so on, no? So, let's say na lang, no? Yung sa base points mo, sabihin nating 300 lang, 'di ba? So plus 600 points, edi may 900 CRS points ka na agad pag na-nominate ka ng PNP. Nung time namin, since nasa 450 kami, no, plus another 600 points, nasa 1,000 plus po yung aming CRS points. Kaya na PR kami agad after naming manominate. Ganun siya kabilis guys, no? Kaya for me, ang Provincial Nominee Program is an instant pathway to PR. Talagang sureball agad yan guys. Pag yung na-nominate ka ng isang province, ayan, napakadali na po na magiging journey nyo para sa inyong PR. Ayan. So ngayon guys, yung sinabi ko kanina na hindi ako naghanap ng basta-basta na trabaho. Bakit guys? Okay. I will show you something. Ito guys. Ayan. So, ito yung guys. Ito yung website po ng British Columbia. So bawat province dito sa Canada guys, meron silang sari-sariling website para pwede niyo tignan kung ano yung mga available na jobs or yung mga trabaho na sinusuportahan nila sa kanilang province. Okay? So dito lang din ako noon na tumingin at tinarget ko guys yung trabaho na sinusuportahan ng BC. So that time, ayan guys, so kung makikita nyo dito, ito ngayon yung mga program priorities ng BC ha. So bawat province guys, meron silang specific na pangangailangan. So hindi po ito pare-pareho. So ngayon guys, ito tignan nyo. Sa BC, priority po ang mga NOC code or yung trabaho na nasa childcare, construction, healthcare, technology, and veterinary care. So, dito ako nagland guys sa technology. So, kung titingnan natin guys ito. Ayan. So, ito yung list. Ito yung list ng mga priorities para sa information technology jobs. No? Kaya guys, it took me almost 3 months bago talaga ako nakahanap or nakakuha nung trabaho. Kasi guys, namili talaga ako. No? So, ang daming trabaho dito sa Canada, that's true. No? Pero kung ang target mo is kumita ng pera lang, yes, maraming work dito, no? Na kahit anong trabaho lang, ang dami, no? Pero kung ang target mo is for your permanent residency, kailangan mong maging specific, no? So nung pumunta nga ako dito sa website, right? Good thing nandito yung NOC code or yung trabaho na sinusuportahan nila, na yun din naman yung aking trabaho sa Pilipinas. Ito guys, oh. Yan. NOC code 21223, right? Database Analyst and Data Administrator. Ako po guys, I've been almost 2 decades na po na nagtatrabaho sa Pilipinas as a database administrator. No? So yan yung hinanap ko na trabaho kasi nga alam ko na merong nomination or pwede akong i-nominate ni British Columbia pag ganun yung aking trabaho. Kasi ang number 1 requirements guys sa mga provincial nominee program is magkaroon ka ng job offer, right? Full-time job offer
doon sa mga knock code or yung sa mga priority jobs inside the province. And since priority nila yung trabaho na tinatrabaho ko din or yung may experience din ako, kaya yun yung tinarget ko, guys. Hindi ako kumuha ng kahit anong trabaho lang. Ayun. So, nung na-nominate na ako, guys, sobrang bilis lang, no? Kasi nga, yun pa yung kailangan yung i-take note, guys, na dapat yung company na papasukan nyo is talagang susuportahan kayo, guys. Kasi, pag na-nominate na kayo, hihingi ng mga requirements, guys, no? And 90% ng mga requirements na hihingin sa inyo ng PNP is manggagaling kay employer, no? May mga instances ako na encounter na na-nominate sila pero hindi sinuportahan ng company. Hindi binigay sa kanila yung mga requirements, so nasayang yung nomination. Okay? So, yan yung mga dapat yung i-secure. So, after nun, guys, after kong na-nominate in less than 2 months or 3 months yata, no? Nakuha na namin yung 600 points at nag-lodge na kami ng express entry, and then in less than a year, nakuha na po namin yung aming permanent residency. Ayan. So napakabilis lang nun, guys. At parang in 1 year lang, no? Yung PNP and plus yung permanent residency. Ganun lang kabilis, guys. So ako, guys, naniniwala pa rin ako na ang talagang pathway or the best na pathway ngayon for permanent residency is kumuha kayo ng PNP or kumuha kayo ng trabaho na magno-nominate sa inyo or merong pathway para doon sa mga provincial nominee programs na mga trabaho. Ayan, para magamit nyo sa inyong express entry. Okay? So yun, guys, yun ang aming naging journey from failure, right? Nung una kaming nag-submit ng express entry, and then student, and then nakapasok kami ng PNP, and then express entry, and then yun nga, nakuha na namin yung aming permanent residency. Ayun. So I hope, guys, na meron kayong nakuha and na substantial information sa sharing natin ngayon. And kung meron kayong mga questions, guys, just comment or mag-send kayo ng message doon sa aking Facebook page at sasagutin ko yan yung sa information na alam ko at hanggang sa makakaya natin. Okay? So, thank you for watching, guys, and see you on my next video. Peace!